Hi guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. Ito ako dito ako sa may Bulaklak. Ayan, Bulaklak ulit. Punta tayo ng sa tinitindahan ko. Ayan, may payong tayo ngayon kasi medyo mainit. Ayan, kailangan natin ulit magpayong dahil mainit pa rin siya. Mainit pa rin. Umuulan na dito sa amin. Kahapon sobrang lakas dito ng ulan. Malakas ng ulan. Malapit na ang tag-ulan. Yan. Medyo malapit-lapit. Nandito ako sa Pascual. Dito ako sa Pascual. Pupuntahan ko yung suki ko na may utang. Mamaya na lang ulit. Ayan guys, tuloy natin ang lakad natin. Napapagod na ako. Sa Orsya pa lang. Kaya nga dahan-dahan lang ang lakad ko kasi hinihingal pa ako. Mahirap talaga. Mahirap yung mahirap. Yung nabuhay kang mahirap. Ipinanganak ka ng mahirap. Super hirap. Sobra. Hanggang sa nagkaroon ng pamilya. Hirap pa rin sa buhay. Grabe talaga. Okay. Mamaya lang ulit. Yan guys. Tapos na ako magtinda. Papunta naman akong Kamatsili. Sakay ako ng tricycle. Sige guys. Ayan guys, nakabili na ako ng sampagin. Ayan na tayo. Dahil sa pagtaas ng temperatura ng mundo. Kaya nga rin daw napakainit ngayong pag-init dito sa Pilipinas. May kalalabas lang na isang report that showed na yung April temperatures are the highest in recorded history. 1.58 degrees higher than pre-industrial average na yung average temperature ng April. Trailer lang to. Ano yung mangyayari sa Pilipinas? Magiging mas unpredictable yung mga wet seasons natin, pero yung pinaka-glaring talaga na kapag nag-continue tayo sa kung paano natin pinapatakbo ang mga business natin on fossil fuels at hindi bumaba yung carbon emissions natin, we're looking at 365 days of extreme heat buong taon. Ganun kalala.